O eto mga kadonatics, nako naman, Senator Marcoleta, pangungunahan ng mga kadonatics ang pag-imbestiga sa flood control project. At eto mga kadonatics, may mga videos tayo na nagpapakita na grabe talaga ang corruption sa flood control project. Can you imagine mga kadonatics, 1 billion pesos every kilometer, every kilometer of flood control project mga kadonatics. At alam nyo ba, hindi pa nga nadaanan ng tubig mga kadonatics, nagiba na. Ganito kapalpak yung flood control project. Substandard kasi mga kadonatics. Lagay na lang natin 1 billion yung dapat gastusin mga kadonatics. Binigyan lang ng 100 million. Grabe, ang dami sa bulsa, di ba? Ang laki na punta sa bulsa. Eto mga kadonatics. Eto mga kadonatics, panoorin natin yung mga videos. Paano dito, no? Pinatong patungan ng konti, halo. Hindi mo na kinumpak. Bagong gawa na lang ito. At ito, imagine nyo walang tubig na dumadaan dito. Ito'y kalsada. Walang tubig pa mga kadonatics, Walang tubig. So it means, dapat lang safe na safe. Hindi masisira agad. Pero look at that. Grabe mga kadonatics. Ay nako. Hindi pa kadadaan na nasira na. Kalsada and yet sira. Hindi ko rin may paliwanag ito. Hindi talaga mapaliwanag. Ayan, ang laman loob. Puro. Laman loob. Wala man lang something na nilagay sa loob ng mga kadonatics na gravel. Ewan ko kung meron ba, pero based sa nakita natin mga kadonatics, wala naman. Makal. Paano titino? Kita niyo. Para may tago. Maniniwala ka ba na ang itsurang ito 1 billion per 1 kilometer? Kayo na ho ang mag-judge. 1 billion per 1 kilometer. Sa itsurang ito, ikaw mag-judge. What the? Saka ito, tingnan nyo naman, oh. It's cavity. Wala. Ito halwa to. Ang materyales galing dito. Ang bato galing dito. Ito daw kabila, halwat daw ito, tinakluban lang. Ano? Halwat daw ito, tinakluban lang. Halwat ito lahat. Yan. Kaya may taklob, kaya may tambak. Halwat ito? Ang tanong mga kadonatics, bakit nasama yan sa flood control project na hindi pala dinadaanan ng tubig? Ay nako naman, grabe. Substandard pa, palpak pa talaga. Parang 100 lang mga kadonatics na nilagyan ng tulay kahit naman walang sapa. O ilog. Ay nako. Kay Noy-Noy yun Pwede natin silipin? Pwede natin ito silipin? Mahukay natin, ayun naman ko. Kanino ba ko yun? Kanila? Sa kanila. Ay, ayoko. At tayo, magkalkala ng konti. Naman. Pala ka lang ng konti. Ay nako naman. Ito ang 1 billion per 1 kilometer. Hi. Tanong ko nga, paano ito pumasa sa inspection eh? Ang mga tanong natin, paano pumasa ito? Sa inspection, sa technical inspection, paano pumasa sa COA? Ano po ginagawa ng UAU? Ano ginagawa? Di ba may quality control? UAU, Di ba? May UAU po sila, may CP. Quality control, mayroong, ano ba isa? Quality assurance unit. Ano quality naman ito? Siguro naman tingnan pa ho natin ito. Kaya sabi talaga ni Tatay Digong mga kadonatics, may pera ang Pilipinas, may pera, pero kinurap lahat. Dahil sa corruption daw, nagkaganito tayo mga kadonatics. Kaya nung panahon ni Tatay Digong, ang daming projects talaga nagawa niya. First 100 days mga kadonatics, grabe ang dami niya nang nagawa. Nasimula na projects. Ito, ewan ko na lang, puros gulo. Nakakalungkot. Pwede ba paninda sa Batangas yan? Hanapin yan eh. Aray ko. Hanapin sa Batangas yan. At ito ay walang... Oo nga naman, bakit may flood control project dyan? Tingnan nyo naman, madaanan ng sasakyan.
It means wala talagang tubig. For the sake of gawin lang talaga mga kadonatics para makuha yung budget. Parang gano'n na lang, no? Ganon lang sa Pinas mga kadonatics kahit walang relevance. Basta may makuhang pera, lagyan lang yan. Like for example, 100 million budget. Kahit di naman importante yung project mga kadonatics. Lagyan lang doon ng probably 10 million. Tapos na, 90 million sa kanila. Ay, bakal. At ito'y walang ilog. Imagine mo kung dito sumasampa ang tubig. Saka kung pumupunasin niyo po yung thickness Totoo. niya, isang layer lang. Considering na yan po yung apple concrete, dapat at least may certain thickness. At sabi ng mga of ng mga loyalist mga kadonatics na ayaw tanggapin na kay BBM to, panahon pa daw to kay Tatay Digong. Well, 2023 daw nag-start mga kadonatics at look at that. Substandard kaya madaling natapos mga gok-gok. Obvious naman eh. Ano pang i-explain mo dito? Quality sira. Grabe, akala ko mga Disenyo kadonatics. Kala ko talaga, yung part lang doon yung nasira. Naku, halos lahat para mga kadonatics. Ang haba nasira. It means, mga kadonatics, talagang lahat, 100% sa project na yan, substandard. Ewan ko ba, gumamit ng engineer or baka yung mga, contractual lang ng mga pahinante mga kadonatics. Yung mga foreman ang gumawa nito. Sira. Walang civil engineering. Overpriced. Substandard. Kita mo, ang batong ginamit, yan din lang naman kinuha. Sa ilog din lang. At saka kita nyo naman ang itsura. Pag flood control, ibig sabihin, kaya niyang i-control ang flood. Ito walang flood, pero gumuho. Di lalo na kung may flood. Flood control ito, Mr. President, pero wala akong flood na mapipigilan ng ganitong klaseng gawa. Nakita naman konting semento na nga lang, tinipid pa eh. Ang budget ng Kapitolyo sa isang taon ay 2.9 billion. Nandun na lahat ng sweldo, gasto sa ospital, pagkain, lahat ng supplies, lahat ng pagawaing bayan. Ito po, 1 billion, 1 kilometro. Big sabihin, 3 kilometro nitong gantong itsura ng gawa, yun na ang taon ng budget ng Kapitolyo. Taon ng budget pero gantong klase ang ginawa. Ay nako. Ano naman nung klaseng puso meron ng gumawa at nagpagawa nito. Siguro naman kahit sinong ama masasaktan sa ganito. At siguro din kahit sino matinong nasa gobyerno, marirealize nyo, may hangganan din naman ang mga maling ginagawa. Hindi ko inaalis na may magandang intensyon. Maaari ang naglagay ng pondo. Pero sana naman nung nilagyan ng pondo ito, isa na alang-alang nila na yung pondong gugugulin ay pinaghirapan ng mga mamamayan. Paano dito, Ay nako. Tapos hindi pa populated area yun mga kadonatics may flood control. Eto, mga bubong loyalist. Bobo talaga mga kadonatics. Tingnan nyo yung comment nila. Panahon daw ni Tatay Diggs yan kahit 2023 pa sinimulan. Based sa mga sinasabi ng mga BBM loyalists mga kadonatics, ayaw talaga nila tanggapin na palpak talaga. Panahon pa daw ni Tatay Digong to. 2023, panahon ni Tatay Digong. Grabe. Ganito sila mga kadonatics, kakitig yung utak nila. Di ba? At eto, Senator Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta promises to get answers as it leads an investigation next week into alleged irregularities in the flood control projects. Patay kayo, patay. Senator Marcoleta pa talaga, the chairman mga kadonatics sa Blue Ribbon Committee, yung nag-imbestiga sa mga ganito. Patay. Anna T has this report. Open fire as the Senate Blue Ribbon Committee, chaired by Senator Rodante Marcoleta, prepares to open its investigation on flood control anomalies next week. In an interview, he admits the task is daunting, but promises to expose how officials and contractors profit while communities suffer from substandard projects. Senator Ping Lacson is also jumping in. On social media, he earlier announced he's set to deliver his first privileged speech next week to support the president's call to expose so-called ghost and substandard flood control project.
Itong presidente mga kadonatics, ewan ko ba bakit parang naguhugas ng kamay dahil palpak yung mga projects mga kadonatics. Palpak talaga, like literal talaga na palpak mga kadonatics. Gumuho. Nagpa-imbestiga agad mga kadonatics. 3 years na ang nakalipas, ngayon pa nagpa-imbestiga. Last time, yung palpak yung project mga kadonatics, anong sinabi niya? Wala tayong magawa. Talagang ganun talaga. At normal lang yung baha. Pero, the call of the people mga kadonatics at even in the government have been so loud mga kadonatics na nag-release ng statement yung Pangulo natin sa SONA na managot daw ang mga corrupt, especially sa flood control. Ngayon pa hugas kamay. Kung may palpak under your administration, huwag kang maghugas ng kamay. Huwag kang maghugas ng kamay kasi under mo yan. Dapat kayo lahat sisihin. Flood control seemed to be a favorite insertion in the national budget. BNC earlier got hold of a document surfacing hundreds of billions worth of insertions in the 2025 budget. Majority of the insertions were allegedly allotted to DPWH infrastructures. It was then announced by the president himself that the failed projects should be investigated and that those involved should be held accountable. Patay talaga kayo. Ang mag-imbestiga ngayon yung Senado dahil yung Kamara nag-refuse mga kadonatics, yung House of Representatives nag-refuse, especially si Sandro talaga nagsabi mga kadonatics na bakit kami mag-imbestiga sa sarili naming bahay? Ayaw imbestigahan yung flood control project mga kadonatics. Bakit? Ang daming congressmen na actually contractual sa project na ito mga kadonatics, they receive the budget. Nako naman, paano yan? Pero yung 125 million ni Inday Sara Duterte, halos araw-arawin nila mga kadonatics imbestigahan. Ilang beses ko nang sinasabi to, kahit 1 peso, gusto nilang malaman kung saan napunta. Grabe, parang mga saint talaga magsalita mga kadonatics kung maka-imbestiga. Akala mo, mga anghel talaga. Kung sinong puti yung budhi. Ay nako, napaka-opposite talaga mga kadonatics. Ay, nakaka-irita talaga itong mga congressman. Comment daw your opinion mga kadonatics, babasahin natin yan. And don't forget to subscribe and like this video mga kadonatics kasi makakatulong to. Ingat palagi. I pray mga kadonatics na ligtas ka palagi. God bless you. Bye-bye.